Good morning, Extreme 111. This is our newest silver director, Anthony Todd. Yan, pangbayaman daw Anthony Todd. Guys, hindi madali yung pagiging silver din. Talagang yung pinagpuyatan ng team ko rin, yung talagang dedication nila. Guys, sa mga leaders, ganun lang talaga eh. Decide din talaga kayo kasi bakit? Ikaw yung inihintay ng mga members mo, ng team mo. Kasi nung time na sabi ko, magde-decide na ako mag-run for silver. Hindi siya madali kasi 3 weeks yun before ako naging silver. Nung time mo nag-decide ako, Thursday pa yon. Sabi ng mga downline ko, bakit ngayon ka lang nag-decide? Matagal ka naman hinihintay, mag-decide ka na. So pero guys, kailangan, as a leader, ikaw mismo, alam mo sa sarili mo na ikaw, mayroon ka ng contribution sa mga downline mo. Kasi bakit pag nag-decide ka, hindi sila yung tipong, hindi sila yung mag-iisip na, kikita lang si upline. Hindi. Kasi bakit? Mayroon ka nang binigay sa kanila. May contribution ka na sa kanila. Yung heart nila, na-touch mo na dahil yung service mo sa sarili mo para sa kanila is yung buong buo. So, hindi ko to magagawa sa sarili ko lang. Nung time talaga gusto ko alam mo, yung story talaga nito, yung time na si Mentor Ton Paltet, yung time na sabi niya, may good news siya. Sabi siya, may good news sa akin. Alam mo, ako, wala, sabi ko namang good news niya. Tapos ako guys, nakapag-decide na ako. Talagang papeles ko, talagang inaayos ko na papunta ng abroad. Yung time na yun, sabi ko, wala na ako naisip para sa sarili ko. Kasi nahihirapan ako eh. Yung time pag nahihirapan ka, na tipong gusto mo nang umalis kasi bakit nahihirapan ka sa sarili mo eh. At the same time, sa family ko mismo, gusto ko nang bigay din yung buhay na binigay ko dapat noon pa, nung nasa Barako ako. So, that time, nakausap ako ni Mentor doon sa McDo. Sabi niya may good news ako. Pero di ko alam kung sino nauna eh. Nung nauna ba yung sinabi ko na mag-aalis na rin ako. Tapos siya sabi niya sa akin, i-apprentice niya ako. So, that time, sabi ni Mentor Ton, mag-decide ka. Ayaw kong i-apprentice ka na hindi ka pag-decide kung magsasakay ka ba o hindi. So, doon ako nakapag-isip na naman, sabi ko, na gagawin ko to o hindi ba. Tapos, yun, kay Mentor Eman pa, yun po yung decision na talagang heart to heart talaga kami. Talagang kulang lang umiyak ako that time kasi pinarealize niya sa akin na pag nagbarko ka, hindi mo alam kung mawawala yung team mo. Kasi nangyari sa akin before. Nag-join ako 2010. October nun, pero user lang kami ng products. DPS ako, may team ako, pagbalik ko wala. Ayaw kong mangyari na pagbalik ko ulit, yung team ko, hindi ako kilala. Although, pwedeng lumaki. May chance na malaki. Pero, may chance din mawala. Malaking chance na mawala yun. Kasi, mismong ikaw wala. Mismong leader ka wala. Pero pag lumaki sila, anong iharap mo sa mga mukha nila? Na hindi ka naman masasabing Buddha or something na kumikita ka kahit wala. So guys, sa mga mentors, sa mga uplines, sa mga crossline, talagang tumulong din. Or lalo na kay Mentor Ton, talagang yung development sa sarili ko, malaki. Sobrang malaki yung naiambag niya sa akin nung time na nagme-mentor. Kasi ni-apprentice niya ako. Nakita ko yung genuine na service niya sa team natin na pumupunta ng yung BSIA na kahit wala siyang downlines noon. Or may downlines man, pero wala eh. Puro mga crossline doon, pero pumupunta pa rin. Gawin niyo to, kung sa mga leader na nakikinig, gawin to para sa mga downlines niyo. Huwag niyo isipin yung sarili mo. Isipin mo yung mga downlines mo na kahit mo magyusana or naniwala sa atin, nakikita sila. So, kailangan ito pa rin natin yun. So, huwag natin isipin sa sarili natin na kikita tayo. Kailangan kumita sila. Pag kumita sila, kikita rin naman tayo eh. So, yun lang. Magtiwala lang kayo sa mga upline natin, sa mga mentors natin. Kasi sila yung tutulong sa atin. Saka, sa crossline lahat, magtiwala lang kayo. Kasi bakit? Sila naman yun eh. Pero, ito pa yung magiging natin sa mga taong malaki yung sahod, malaki yung na-sacrifice dun sa sahod nila.
or sa mga taong hindi pa talaga nakapag-decide na may comfort zone pa, tanggalin nyo na yun. Kasi bakit? Dun mismo na sumisira, or sa negosyo natin, hindi siya ganun parang hindi siya mahirap tanggapin pag mayroon ka ng inaasahan. Pag hindi ka nag-succeed dito, okay naman, babalik ako dun eh. Pero kailangan i-born na natin yung ship na yun. So, I born my ship na alisin na yun, na option na yun, na kung hindi ako mag-succeed dito, babalik ako dun. No, hindi na. So, kailangan tanggalin natin siya. So yun lang. At the same time, sabi ko nga, pag marami ako nag-share sa mga nahihirapan, guys, yung parents natin, 20 years silang nagsakripisyo para sa atin. Hindi sila nag-quit para lang hindi tayo mapag-aral, mapagtapos. Kasi ang mindset lang talaga nila, ang fulfillment nila sa sarili nila, makatapos lang tayo. So sa'yo sana ganun naman eh. Mahirapan ka ng 1 year. Huwag kang sumuko kasi bakit? 1 year pa lang yan eh. Kung para sila 20 years eh. Sa 2 years na yan, 5 years na yan, pinaka-maximum 5 years, 4 years, kung wala kang nangyari dyan sa sarili mo, pwede kang bumalik. Pero, kumapit ka lang. Learn and earn. Kailangan mag-learn ka muna. Kailangan personal muna, attitude mo muna. So, tandaan nyo lang pag nahihirapan tayo, yung parents natin umaasa sa atin na makuha din natin yung para sa kanilang dreams. Eh, sa kanila nakuha na nila eh. Makatapos sila. Tayo pala. So, tayo naman, yung obligation naman natin makuha yung dreams nila. Na mapasakay man lang sa aeroplano, makapunta ng Hong Kong. So, yun lang. So, thanks, and I'm sure kung meron man ako na-impart sa inyo, kung sino yung basta, lahat. Yun lang, and God bless. Extreme!